Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nawa mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng tanang kaliwan ay sumainyo. At sumayo din. Mga kapatid, alinan manawagan kay Kristo upang ating kapatid na yumao ay pagkalooban nila ng awa at kalinga. Panginoon sa Kristo, pagkain ng buhay para sa lahat, tinamas mo pala sa aking patinap, Panginoon, kawanan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon sa Kristo, may pagkain kayo sa kamatayan, nakisakat sa aming abang kalagayan, Kristo, kawanan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon sa Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinagkataluan ng pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawa-nawa ng Panginoon sa Kristo, ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan at pagkabayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin tayo. Amanaming makapangyarihan, ikaw ay pamapatawad kailanman. Kaming lumuluhog para may kusal ito na yung tinawag ngayon upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, meron naman siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligaya pagpapakailanman. Sa magitan na Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinamamahal, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inaalay ni Kristo ang kanyang buhay. Dahil sa atin, dapat din natin ialay ang ating buhay sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino man may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kayo na po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo din. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dumating na ang oras para pangalanan ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa, ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin na naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Para pangalanan ng mga ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiyo po na po.
Pag-aaralan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Tayo po kayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagpapahiram sa akin kay Kuya Lito sapagkat ang kanyang buhay ay isang buhay na paglilingkod sa Diyos. Hindi lamang sa simbahan kung saan na siya napunta, isa siyang lingkod. Noong unang atos sa Saturday ago, ako po nagmimisa sa Daniel dahil sa isang ililibig ng Sunday, ay wala namang panahon ng para sa Sunday. Kaya sa katutunan gabi, ako'y nagpunta doon upang silimisahan. Ito naman ay mga kaibigan na kuya dito, kuya silikapan na kami. Napunta pa lang ako doon sa pagmimisahan. Nakasulog ko na sige, nagmamadali. At doon na kasamaan, kasamaan ng lagay ni Kuya dito. At diretso na sila sa hospital para malamatan ng gamot. At matagal ko, lagi ako namumusta si Kuya naman ako'y inaampi. Kasi isang araw ay nalungkot sapagkat ang sabi lang ng doktor, 75% wala ng pag-asa. 25 na lang ang pag-asa. Tapos, punta ko, kami na ayos na iba, parang siya ay may nanalagis at talagang pumatos na siya. Araw pa, tinawagan ko si Kuya. Basta na si Kuya Lito. Ilang porsyento na lang nakitira. 5% na lang. 5%. Sabi ko kay Kuya, ialay na natin sa Diyos. Ialay na natin sa Diyos. Siya ang nagkanyalang ng buhay. Siya din ang buhay. Mga kapatid, napakalaki ko yung pinabasa ko yung mga nakalagay sa Facebook kung gaano ang laki ng influensya ni Kuya Lito sa kanila. Iba't ibang kabutihan ang nagawa sa kanila. Marami siyang nakakay, patungo sa Diyos, patungo sa simbahan. Ito lang po yung karanasan ko dito. Walang po napakalagang ginawa na. Pagamat siya po yung tipong behind the scene. Hindi po siya yung nasa harapan. Kung ilan gusto niya behind the scene. Diba? Katayin, gusto ko magbili tayo ng libreng Catholic calendar. Sinodo ni Mag-isa. Siya, lukubuan nagsimula na taon-taon ay nakikisan siya ng Catholic calendar at ayaw na naulitin lagi iba. Siguro na ito, isa doon, ilulitin kasi wala na rin pwede mag-design. Ganun din po, kung kami mga messages, iba't ibang pasyon, pwede ito, nagawa ng message. At nakukuha ko niya yung damdamin ko ng buhay niya. At yung pong nalibawan ko sa makukuha 12th anniversary, kami po tatlong kari mula sa Katoliko, dalawang lipay ay nandoon. Pwede ito, nakigawa ako ng message sa linggo ang nagagawa. Napakalaki ng po, napakalaking papel. At narinig ko rin po sa iba't ibang mga tao dito, tapos yung manunig kung gaano sila na-influensya ng mga sinasabi at mga ginagawa ni Kuya Lito. So, tama-tama po talaga ang kanyang
dito na nga po rin nakahuli, kasama po siya sa preparation team ng aking golden sacerdotal na anniversary. Tinapos na lahat, maaga pa. May nagsabi nga sa kanya, ako po kasi hindi pinadadalo po sa meeting ng preparation committee. Sila kuya niya, sila kuya Greg. Bakit hindi mo alam kung ano nangyayari na. Tapos nung ulit namin last July, siya ay sabi lang, pupunta kami sa inyong retreat, sa inyong lunch time. So nandun po si Greg, si Perito, dalawang kapatid ko, yun pala ay mag-aanaya sa lahat ng pari na tumalo sa aking golden sacerdotal anniversary this coming October. Yun, siya pa po ang nagsalita. Pumunta po kayo, siya naman ang wala. Siya naman ang wala. Siya naman ang wala. Ginawa na kami ng pagmayuha. So talaga pong napakabigat, napakahirap ang pagkawala niya. Nagawin ang pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Mahal, napakabigat. So, ito po aking message ay, how do I let go someone I love? Paano ko ma-let go itong someone na nawala sa aking buhay? Una po, tanggapin natin. Tanggapin natin ay napakasakit na karanasan. It is a painful experience to lose someone. Palagay ko naman lahat tayo ay may karanasan. Ito po yung isang napakasakit, painful experience sa napakarami. Lalo na dito sa ating parokya. So yun po, tanggapin natin accept that there is a painful experience kasama na. Ikalawa, grieve. Cry. Pag po tayo makinayang na tayo ay mag-grieve, tayo umiyak. Yung pinakamabisa akong pag-iyak sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon. Yan. Let us grieve because grieving is giving. Tapos po, let's start going to people to serve. Hindi po natatapos ang buhay. Hindi natatapos. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Let us go to the people who need us. And let us serve them. Let us love them. Lalo na yung mga tao na nangangailangan. Let us serve the poor. Maglito tayo sa mga tao, hindi kayang ipanin ang ating ibigay sa kanilang paglilingkod. At bakit po, surrender him to the Lord. Kailangan sa atin. Kaya, kinuha na siya ng Panginoon, surrender natin sa Kanya sapagkat kung gaano man natin siya kamahal, mas lalo ang pagmamahal niya sa atin. Kuya dito, para ba siya na lamang ang tao sa buong mundo. Ganyan po magmahal ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. Ganun katindi para ba tayo na lamang ang isang tao sa ibabaw ng lupa. Kaya mga kapatid, how to let go someone I love? Unang-una, accept the painful experience. Accept it. Dalawa, grieve, because grieving is living. Ikatlo, start going to people who need us. Hindi natatapos sa buhay. Marami na
sa atin. Lalo na ang mga mahihirap. Pagmahalin natin sila, paglingkuran natin sila, at let us surrender them to the Lord. Sapagkat siya ang may-ari ng ating buhay. Palagay ko, siya'y kasama na ng Panginoon at ibinibigay sa Kanya ang Kanyang reward sa napakaraming kabutihan na Kanyang ginawa sa atin. Siyempre, kasama na niya ang Kanyang nanay, Kanyang tatay, at iba pang mga kaibigan na nauna sa piling ng Diyos. Ito na ang ating panalangin sa Kanya, Panginoon, iaahali namin sa iyo si Kuya Lito. Dahil sa napakaraming kabutihan na Kanyang ginawa, dahil sa aming mga panalangin, tagalan mo na siya sa iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po. Panalangin ng bayan, panalangin tayo na may panalangin sa Amang makapangyarihan na bubuhay sa anak niyang si Jesucristo sa kamatayan upang gamitin ng mga buhay at mga pagkay ang kaligtasan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang iyong Kuya Joselito na nagbunyagi upang ituro si Kristo sa mga bata at kabataan at tumanggap ng binhi na pagkabuhay noong siya'y binyagan, ay pagkalooban ng palagi ang pakikipabuhay sa pinang mga banal sa kalangitan tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang pagdaman sa pagdating niya sa tungkulin iniatang sa Kanya ng banal na simbahan na ipahayag ang mabuting balita sa lahat at sa pakikinabang niya sa pagkain na bibigay buhay. Siya'y nakasalo sa muling pagkabuhay ngayong muling araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng humimlay na may pag-asa sa muling pagkabuhay ay masilayan ng lumingning ng buong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakating dito ay makatulong din sa misyong ipahayag ang mabuting balita at pagbigyan makasama-sama sa maluwalhating paghahari ng buong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Ama namin magapangyarihan, ang aming pagdalangin naway pakinabangan ng iyong mga lingkod na pumanaw sa lupang ibabaw upang sa pagkakango nila sa kasinslakan kasalanan, sila iyong magasalot sa iyong pagliligtas sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Panalangin kayo, mga kapatid, mga ating mga alay, ay maging kalulugod sa Diyos Ama, makapangyarihan. Tanggapin naman, Panginoon, ang paghahain sa iyo mga kawan, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Tanan. Ama naming lumikha, pagkaroon mo ang iyong anak sa aming sarili bilang pagkain na bibigay buhay at ihandog niya ang kaniyang dugong dumana bilang inuming natutulod ng kagalingan. Kawaan mo si Angelito, si Joselito, upang ang hinahain namin sa iyong ngalan ay maging sanhi ng kanyang katubusan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niya ang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagpupong at pagmamahal. Kaya ay sanang mga nagsisiawit ng paburi sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami natubunyi sa iyo kadakilaan. Magsidoon na po ang lahat. Ama naming banal, gawang bukan at anang kapanalan, kaya sa magitan ng Espiritu mananakaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinapis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin niyang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, naghahandog para sa inyo." Ganyan naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis ng mga lagat at sinabi, "Tanggapin niyang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang
aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagpatuloy natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin kayo ang pag-alala sa pagkamatay at maging pagkabuhay ng iyong anak. Katinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay papasalamat ay nanarapat tumayo sa hanap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo sa aklo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sipakan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ninyo na aming Papa at Reynaldo na aming Obispo at nagdalang kapahiyaan. Alalahanin mo si Joselito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya ng isa ni Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw na may bakit siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin muli na mga kapatid namin na hinlay, na may pag-asa sila yung magbubuhay, kainin na lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at kumihin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pag-inapan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Maria na ina ng Diyos, nakabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, isa bilang ang kanyang ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng halong bukod sa iyo, ay pag-iwan nawa namin ang pagpupuli sa kararalan mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama.
pag-upili ng mga galing na utos at puro ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, magkaroon ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa lahat kayo sa lahat ng kapahamakan, samantala namin pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalawa ba kami ang kapayapaan at sa ayos ng kalooban, kasama ng Espiritu Santo, mama sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
isang salita ay kakalimutan. Ingatan tayo ng katawan ng Panginoon Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sino ang pagkakang tumanggap ng magandang pakikinabang, pwede na pumulila sa lupa. Magsitayo na po ang mga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanaw namin ang utang na loob sa banal na panghinabang, kami lumadalangin para kay Joselito, na lingkod mo pumanaw, upang siya'y maluwalhating makarating sa iyo na siyang handungan ng mga lumilingon sa pinanggalingan, ng kapatawaran dulot ng pagpakasakit ng anak mong mahal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo mapasawalang hanggan. Amen. Papamuna po tayo. Ganda natin ang pasasalamat ng Panginoon. Grieving is giving. Yan po ang ating napakinggan kanina mula sa ating minamahal na pura paroko, Reverend Father Calixto Dumanas. Totoo po na ang pagluluksa ay gamot sa nararamdaman sa inyo. Kaya grieving is giving. Ang
ang ating sambayanan ngayon ay nagluluksa sa pagyaw ng isang institusyon ng ating parokya, San Miguel Arcangel. Sa mga parang nagbisa nitong nakaraang linggo at ngayon si Father Anis, si Father Ray Arca, Reverend Father Calista Dumantas, Reverend Father Maxi Pangalinan, Father Oliver Henrino, si Father Ara. Actually, marami pa pong mga pari na nagpunta kasi wala po yung iba. Wala po ako sa burol ng umaga. Pero pinakailangan po ayusin ang mga bagay-bagay para sa ganung kamatayan. Alam po ninyo mga kaibigan, napakarami ang dumamay sa Giron family. Kaya ang buong angkan ng Giron family ay natutuwa. Nag-uumapaw ang kanilang kagalakan sapagkat nakita nila kung gaano kabuti ng kanilang kuya dito. Alam ko ninyo, ang Giron family ay isang kabubuting pamilya. Minahal si Kuya Lito niya ng tao sa kanilang puso, kaya ang lahat ng kanilang maiaalay para sa kanilang minamahal ay ginawa nila lahat. Kaya ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y napabilang sa inyong pamilya, sapagkat ako'y pinaka-malapit na kaibigan ng ating minamahal na si Kuya Lito. Alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, May of 1983, magmula po siya ay magtapos sa Bacoor Parish School noong 1983. Special mention sa lahat ng mga taga-Bacoor Parish 1983 batch. Maraming salamat sa inyong pakikiramay at pagbibigay ng parangal sa inyong first honorable mention noong 1983. Magmula po siya ay magtapos noong 1983, May of 1983, siya ay akay-akay ni Lola Seti, Araceli Fernando Heron. Akay-akay patungo sa simbahan Katoliko upang dito ay maglingkod. Kaya naman po, ang kanyang talento sa pag-awit, ang kanyang talento sa paglikha ng maraming bagay, hinggil sa pagsusulat, hinggil sa mga bagay na hinggil sa simbahan, ay kanyang ibinigay para sa kapurihan at karangalan ng Panginoong Kristo. At nung ako po ay pumasok sa simbahan noong 1984, April 1 of 1984, actually apat po kami. Si Brother Boyan Hernandez, si Brother Joseph Herbas, si Brother Joselito Marcanes, at ako po. Kami po talaga yung mga close. Kami ang close sa Legion of Mary. Kami apat. Kaya po, nagluluksa ang buong rehiyon ni Maria sapagkat ang pagiging active member ni Brother dito ay gano'n na lamang.
Kaya salamat sa lahat ng mga kasabi ng Regilo ni Maria sa kanilang pakikisa, sa kanilang pagkadalahati, sa araw-araw na paglalamay dito sa kanyang gabi. At siyempre po, ang ating pong brother dito ay merong angking talento sa pag-awit. Kaya naman po, siya ay nagtaguyod ng isang grand choral. Siya po pinagsama-sama ang buong choral na San Miguel Arcangel Parish. Katulong si Brother Michael Tupas. Sila pong dalawa ang nataguyod ng Grand St. Michael Grand Choral. Kaya naman po, ang tinig na inyong narinig ay mula sa Grand Choral. Ang Grand Choral po ay kinabubuan ng Coro San Miguel, ng Himig Arcangel, ng The Celebration Music Ministry, at ang St. Michael's Institute Choir. Yan po ang pinabubuan ng St. Michael Grand Choral na itinatag ni Brother dito. Sa tulong ng ating mga kura paroko at parochial vicar. Masakit po sa ating lahat ang pagkawala ng ating minamahal na si Brother Vito, na kung tawagin ko sa kanya, we bro. Nagpahinga na po siya, at alam ko po, nagagabayan tayong lahat, tayong kanyang minamahal. Siya po ay narito sa atin. Sa piling ng may kapal, ang kanyang espiritu ay kailanman ay tatanaw sa atin upang tayo ay gabayan. Tayo na kanyang minamahal, tayo lahat na kanyang naging kaibigan, naging kapatid. Tayo po lahat ay magiging ay mananalangin para kay Joselito Tiron Mangames upang siya ay makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. At balang araw, tayo ay hihingi ng panalangin, ay dudulog ng panalangin para sa Kanya, sapagkat siya ay isa ng banal sa langit. Hindi ko rin po maaaring banggitin sa aking pananalita ang naging partisipasyon ng Pinto, Eusebio, and Rebangos family, ang aking pong pamilya, sapagkat naramdaman ko po ang kanilang pagmamahal sa aking pagluluksa. Sila po ay actually nagdulog sa akin. Kaya maraming salamat sa aking pamilya. Hindi ko na po babanggitin isa-isa ang mga pangalan ng mga naghandog, sapagkat alam po ninyo, mas gusto nila na ang kanilang pagtulong ay sa kanila na lamang. Basta ako po nakakaalam kung sino talaga ang mga nagbigay ng tulong emosyonal, tulong spiritual, tulong pinansyal, at tulong sa lahat ng bagay. Okay, maraming pong salamat. Kaya naman po, mga kaibigan, mga kapatid,
Isa po ang aking pong natutunan na yung huwag ka nang umatid ng kasal, huwag ka nang dumalo sa kaarawan o sa anumang pagtitipon ng isang minamahal. Pero sa pakikiramay o sa pagdadalamhati sa isang namatay, diyan po makikita kung paano ikaw nagkaroon ng isang espesyal na pagmamahal sa isang naiwan. Diyan po makikita talaga. Kaya maraming salamat. Huwag po kayong mag-alala, marami po ang sa akin ay nag-aalala. Kaya po ito. Kaya po natin lahat. Kaya po lahat ay naglulusa. Alam po ninyo, ayaw ni brother dito. Ayaw ni Big Bro na tayo ay nalulungkot. Sapagkat sa mga sandali ito, nakamasid siya sa atin. Nakamasid sa atin ang kanyang espiritu. Kaya po maraming salamat sa lahat ng narito, sa lahat ng nag-offer ng panalangin, sa lahat ng tumulong sa amin sa Heron family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po. Ating mong gaganapin ngayon ang muling paghahabilin at pamamahanap kay Jose. Mga kapatid, bago natin ihatid sa pinatunan si Joselito, pagkukulan natin siya na huling pagmamahalan. Ipahayag natin ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ang Kanyang pagpanaw at umas na makikita ito muli sa piling ni Jesus, doon ay wala ng pusa, kalungkutan at kamatayan. Kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na wala hanggan. Amen.
Mga anghel, mga banal, na nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang binulang kumakas sa piling ng pamanan. Si Kristo ang mag-aakay sa kanungan ni Abraham upang doon ay humilay. Ang binulang kumakas sa piling ng pamanan. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kay lamay, pagkamiti ng may kapal. Ang binulang kumakas sa piling ng pamanan. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Joselito na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at tumalagay mo siyang buhay sa iyong bibig. Alang-alang sinhawa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang paligay sa iyong piling, kasama yung anak at ng Espiritu Santo, magpasawalan lahat. Amen. Paalam sa kapatid na pumanaw, mapasapiling gagawa ng buong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa mano ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, makikita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang langit tayo lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, kumain taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ini po madala yan. Yes. Wow.